Malamig na ang simoy ng hangin. At O hindi nangangamoy pa? na. Nangangamoy Pasko na. Ako po si Russell. Ako naman po si Lennon. At welcome dito sa Tamang Usapan. Usapang may tama. Ayan. Di ba? Ang inyong paboritong background noise. Yan ang ating tagline. Ang inyong paboritong background noise sa mga nagkakape, naglalaba, nagtatrabaho, nag-overtime, nagdadasal. Huwag pala. Hindi pala makakatulong to. Noon, Disyembre na, pero bago yon, nung panahong nire-record ito, 2 days or 3 days ago na. Birthday ng ating kasamang si Lennon. So, happy birthday nun, and sana patuloy kang maging masaya at healthy dyan sa Espanya. Thank you. Ano na Kamusta to? ka naman 2 nun? weeks after na to lalabas. Kaya huwag na po Oo. kayo bumati. Mag-ano na lang kayo, magpadala na lang kayo ng mga... Tumatanggap po ako. Meron po akong NGO. Pangalan po ay Lennon. Oo. May GCash ba dyan sa Spain? Hindi, wala. Ang ay PayPal. Bizum. Okay. Ano ba pera ng Spain? Euro ba o peso? Euro. Euro. Dati pesetas. Okay, pesetas. Kasi yung peso, peseta, yung meaning niya ay weight. So pag sabi anong weight mo, kwanto pesas, ganun. Pero piso building din, di ba? Piso naman ay floor. Floor pala. Piso. Or pwede mong apartment. Kasi di ba sa English yun, flat. Oo. So, apartment, piso, flat. I see. Ay, nako. November. Tapos na tayo sa no? No Not November. And itong mga panahong to, ano bang significant dito? December na to lalabas. So, Yeah. Pasko, simbang gabi, kakanta naman Adviento. tayo ng bibingka. Yeah, Adviento na naman. Pero I think sa next natin episode, yung Advent special natin. Gawa tayong Advent special. Oo. Sa Sige, tingin ko sige. ano ba magandang pag-usapan? Sa tingin ko nun, gusto kong i-honor yung World Philosophy Day in its culmination, no, pagtatapos ng Philosophy Month. Meron kang kwento kanina nung before nating i-record to, which is isang malapit na theme sa sa student life ko as a Talaga? philosophy student. Tinanong ko yung professor namin, si Father Barde. So it's quite an infantile question kasi during the time kapag freshman ka, sophomore ka sa philosophy, parang meron kang sense ng shock in a good way, na parang all of a sudden you just want to change the world kasi you feel enlightened. And after encountering yung ancient philosophers natin, yung triumvirate na yan, si Socrates, si Platon, tsaka si Aristoteles, especially Plato. After Republic, yung na-encounter ko yung Two-Horse Chariot ba yun? Two-Horse Chariot, di ba? Horse chariot. Yeah. Yung Two-Horse Chariot, yun yung tawag mo dito. Allegory. Yung Allegory of the Cave kasi is yung yun yung discourse niya on epistemology and metaphysics 'di ba, with the conjecture and yung absolute truth, no, and the truth itself, 'di ba, yung araw, 'di ba? Tapos yung images and everything. Which is na-cover naman natin last Although episode. hindi ko nabigyan ng justice doon sa Ngayon yung ito naman, yung kay Plato dito, yung allegory ng Two-Horse Chariot is yung discourse ni Plato on ethics. Tama ba? Kasi ang ethics ni Plato, ang sinasabi niya, man is driven by
a two-horse chariot. May dalawang kabayo sa pagkatao Sa loob natin. mo. So, yung isa doon is yung concupiscible soul and yung irascible soul, no? Kinumpare niya din 'to bukod sa parang hindi ko sure, yung sa mga talagang lords or philo gods kung ano ba yung Lords. tama. Kasi ba nakikinig si Prof. Joyce, putik mapapahiya ako, eh. Kinumpare niya rin 'to yung discussion niya sa kay Pythagoras yata yun na naghahalo-halo na. Naghahalo. Basta ancient. Basta Oo, Griego sa to. ancient philosophy, merong sa Colosseum, 'di ba, sa Agora, 'di ba, samantalang naghahanap ng mga boylet yung mga Athenian philosophers. Nag-observe hindi, sorry. Naghahanap ng mga boylet yung mga sophists pala. Sophists kasi yung mga wise men, no? Sophia kasi means wisdom. So, yung mga learned, yung mga they identify themselves as the wise and the learned, so sophists. No? Tapos here comes Pythagoras or yung si Plato nagkwento nun. Sabi niya, sa isang agora, sa isang plaza, o plaza na lang para mas maintindihan natin. Sa isang plaza, napansin niya yung tatlong uri ng tao. Yung isa ay mangangalakal, merchant, isang sundalo o mandirigma, at yung merchant, wala siyang ibang iniintindi but kumabig. No? So, Na totoo hanggang ngayon. oo, di ba? Ganun naman, no? Kaya ang dami natin business, eh. Halos lahat nga businessmen na. Isang nga problema nga dito, sa isang article ng Forbes yata, parang wala nang timbang ang term na CEO. Kasi everyone can be a CEO, eh. Basta may Facebook page ka. So, ayun. Sino ba CEO natin dito? Yung isa Siguro, CFO. oo. Ayun, ang nangyari doon, sabi niya, these are lovers of gain. Lovers of gain yan, eh. Merchants, Sabi, lovers of gain. Okay. Then here comes the soldiers, the warriors. Ano naman to? Bronze over brain. Ang alam lang nila is yung to engage in violence, in Physical, in physical activities. Nakalimutan ko yung lover niya. I think it's lover of strength yata o lover of power. I forgot. I just forgot it. Pero ang point doon is very much anong tawag dito? Siya ay yun. So physical and lahat na lang na ng physical engagements, no? So that includes, alam niyo naman na yun. And you have other people who are just observing things. So may nagtanong sa kanya, are you a sophist? Sabi niya, no. I am a lover of wisdom. Kaya naging philosophy. Filosofia. Naging lover ni Sophia. Bakit ko nakwento yun? Ang haba ng pasakali ko. Ako muna magdidiskurso. Tapos si Lennon susunod na 10 minutes. Going back to Plato, yun nga daw. No? Siguro kinote niya si Pythagoras. Hindi ko sure kung sino, who is who, o who did who. Pero the point there is, yan, parang nilanguage yun ni Plato. Sabi niya, man is governed. Man has two souls. No? Soul not in the Christian sense of a soul. Pero soul yung term niya. No? So yung irascible soul, ito yata yung merchant. Sana hindi ako mali. Yung irascible soul kasi nga irascible appetite, no, ginamit din niya sa theology, sa philosophy din ni Thomas Aquinas eventually. Yung irascible soul, yun yung hindi maapulang desire na laging gutom, laging gusto ng something, no, to feel it. Kailangan laging nabubusog, kaya siya irascible. Hindi nabubusog, hindi na kukontento. So, the merchant in us. Then you have the concupiscible soul. Yung concupiscible, hindi ko na alam. So, si Lennon
Actually, mamaya. Pero yung concupiscible yata is yung ano, yung laging tendency na malagay sa alanganin. Hindi ko alam kung yun, pero parang yun. 'Di ba, as warriors, 'di ba, parang yung mga warriors, 'di ba, laging nalalagay sa danger. So, yung tendency natin na maging malagay sa ano, sa sitwasyon na ano, alanganin, 'no? Kaya concupiscible. And yung philosopher in us, 'no, should be the human person, the human being na nagda-drive ng chariot, 'no, na tinatawag sa politics ni Plato, yung tinatawag na philosopher king, 'no? Yung philosopher king, yung philosopher, siya yung nagche-check and balance dun sa warrior para hindi siya masangkot lagi sa gulo at ma-involve sa violence and danger, 'no, to lead a balance, 'no, strike the balance. Tas yung sa irascible naman para hindi naman puro kabig, 'no, hindi puro kasi taw hindi lahat sa buhay is about accumulating, 'no? If you accumulate and accumulate and hindi ka nagbibigay, wala, 'di ba? You'll end up being a trash bag. Kaya may mga taong basura ang ugali. Pero yun ay ano, komentaryo na ni ano yun, komentaryo na ng tamang usapan-usapang may tama yun. Pagkabig ka ng kabig, pagtanggap ka ng tanggap, para kang basurahan. Kaya may mga taong basura ang ugali. Anyway, nabalik tayo dun. Sa haba ng pasakaling yun, kasi nga kailangan natin ng background and pagbigyan nyo na kami, philosophy month naman. Nung nire-record namin to. So, tinanong ko yung professor namin, how come na hindi philosophers yung nagiging kings? Kasi alam ko parang may frustration yan si Plato eh. Kasi parang meron siya yatang gustong iluklok na hari or parang meron siyang inaay na parang, ito yata yung magiging king. Tapos parang, he just ended up badly. Hindi ko sure kung tama yung chismis. Pero alam ko parang may naalala akong gano'n. The point is, hindi, siya, ethically, sa ethics, it only teaches us na reason should govern our appetite, no? Appetite sa pagkain and yung ating tendency to accumulate things, knowledge, power, influence, pleasure, etc. And yung courage natin na minsan sobrang tapang, sobrang lakas ng loob, nalalagay tayo sa alanganin. Yun yung trabaho ng reason. Pero sa politics, it has been proven to be a bad idea. And you have so many persons in history who are philosophers themselves or geniuses or brilliant minds ending up as the greatest oppressor of their own people or other people for that matter. Alam nyo yan, kayo na bahala magano dyan. Who is who, di ba? Ayun, sabi nung professor ko, ang point lang ng kwento na napakahaba, inabot ng 15 minutes, hindi siya pwede. Kasi pag nangyari siya, masakit sa ulo. Ayun lang naman. No, hindi ko pa. I-confirm ko lang, tama naman yung mo, Sel, yung sinabi mo. Basahin ko ng verbatim to. Siyempre, di ba, kailangan tayo dito. Ayan, sabi niya, the chariot allegory of Plato, which appears in the Phaedrus, is a very important part of the Western spiritual and philosophical tradition. Blah, blah, blah. And then sabi niya, the soul is portrayed as a compound of three components, a charioteer, reason, and two winged steeds, one white, spiritedness, the irascible element, boldness, and one black, the appetitive element, concupiscence, desire. The goal is to ascend to divine heights. So, parang kung ita-translate natin dyan sa psychology, yung ego, id, super ego, yung mga ganyan-ganyan, di ba? Marami yan throughout the history yung pagdi-divide. Kay Saint Augustine, I think that was
memory, will, and reason. Divine illumination. Divine illumination. So, marami yan. Mahilig tayong mag-divide sa tatlo. Yun lang yung gusto sabihin. Pero tama pre yung sabi mo, merchant ay yung Totoo yung yan, yung Magic irascible. of Three. Pero please, Mm. ikaw naman. Sige. So, itong idea na to ay yung idea ng discussion about philosopher kings. Naisip ko to nung isang araw actually na ewan ko nagbabasa ata ako ng balita o nagbabasa ako ng libro about something about a fictional philosopher. Anyways, so umusbong sa isip ko yung idea na parang yung tanong na tama ba si Plato dun sa kanyang kasi sa dito sa Phaedrus sa naman to sa Republic yung libro yung dialogue niya yung Republic yung idea niya ng philosopher kings. Nung first years tayo, nung una tayo nakapagbasa ng mga introduction to philosophy ng mga libro. Ewan ko sa'yo, Sela, pero sa akin, nung una ko nabasa yun, una ko na-encounter yun, Philosopher Kings, parang, oh shit mas may karapatan pala ako na, mas may say pala ako sa mga ganito. Kasi, may sense naman kasi yun nga the goal of philosophy is for you to be critical, to think, and to love wisdom, to pursue, to do things just out of the love for wisdom and not because of anything else. Walang ulterior motives, di ba? So, kung gusto mo ng matino nga naman talagang politiko, dapat yung ganun, yung talagang ano niya, focus niya isa lang. And then I was thinking, I think it's a bad idea. Why? Kasi imagine a philosopher. Ngayon, syempre, hindi na naman katulad ng dati na pagka, philosopher, parang pipilahan, tapos ganyan, di ba? Pero meron pa rin mga thinkers, di ba? Sa society na tawag na thinkers kasi parang napaka-negative nung term na philosopher. Pero may mga thinkers na very influential na pagka may sinabi sila, may mga videos sila, may mga clips ng kanilang mga talks, ng kanilang mga conferences, talagang mga ano ka, siomay na, ang galing nito 'di ba? Tapos madadala ka. So in a way, they are the first influencers. And then, syempre, nare-reverberate ng social media and everything else. What I'm saying is that it's very dangerous for a philosopher, someone who wields influence because of his status as a thinker, to become a politician, to become kasi pagka na-marry ka na, pag kinasal ka na sa partido, pag kinasal ka na sa ideolohiya, I think you begin to lose the reason of being a philosopher. Kasi if you are a philosopher, if you are a philosopher, you have to really question everything. Para sa akin, yung ideal ng isang pilosopo ay yung kinaiinisan ng lahat. Kasi wala siyang ginawa kung hindi mag-criticize. Ito yung rightist yung gobyerno, criticize. Leftist yung gobyerno, criticize. Dahil din pala yan na dahil sa current na situation dito sa Espanya kaya ako na-realize na may mga tao na mas loyal sa partido kaysa sa bansa. Mas loyal sa partido, sa persona, dun sa presidente kaysa sa presidente ng gobyerno ng Espanya. Na mas loyal dun sa personality kaysa dun sa mga ideyas. So, that's what I was thinking. I'm not saying na yung mga politiko ay hindi dapat mag-isip, na hindi dapat maging critical at hindi dapat maging philosophers. I think it will really help countries, it will really help governments if our politicians, our ruling elite, di ba, becomes or at least have a bit of a critical judgment, critical thinking, di ba? But I don't think that a philosopher, if you start being a philosopher and you convert to being a politician, I don't think that is a good idea. Yun yung na-realize ko after. Kasi nga, you can affect people. You can, whatever you say on the platform, whatever you stand for,
yes, people can dispute that. Pero may sense na parang you have the authority in a way. And yun nga, when you lose that impetus of critique, that will to just criticize what you are seeing as an injustice. Kasi when you marry a party, when you marry an ideology, you become blind to its negative sides. Well, may mga tao na hindi nagiging blind, pero there is a big temptation to be blind. Ano yan, normal yan pagka nagmahal ka. Ganun din eh. Di ba pag nagmahal ka ng tao, minsan nagiging bulag ka rin sa mga negative sides niya. Uy, So, parang mas ganun din gusto sa ko 'yan na lang ideolohiya. yung pag-usapan nun. Ikaw ba ay naging bulag ka na ba nun? Yan. 'Di ba? Parang tanda ko napag-usapan na natin. Ganun ba? Tawag dito, no, in-interrupt lang kita. Paano naman yung mga dogmas? Dogmas. Kasi dogma ano 'to, eh, infallible 'yan noon, 'di ba? Hindi mo puwedeng questionin 'yan or Hindi kasi puwede bang questionin 'yan? may magkaiba kasing ano yun eh, level eh. I mean, when we talk about philosophy, para sa akin ito, the best explanation or differentiation between philosophy and theology. Sa filosofiya, ang importante yung mga tanong. May iba-iba tayong sagot. Pwede yung sagot mo at sagot ko ay magkatugma o kaya magkaiba ng konti o magkaibang tunay. Pero importante doon pareho tayo ng tanong. Sabi ni C.S. Lewis, yun ang dinescribe niya as philia, as friendship. Na hindi siya lovers kasi lovers look at each other, friends look at the same place, the same distance. Yun yung filosofiya. Sa teolohiya, ang mas importante yung sagot. Kasi sa teolohiya, ang movement, sa philosophy kasi ang movement ay galing sa loob eh. Galing sa'yo, palabas. Sa teolohiya, may galing muna sa labas, papunta sa'yo, tapos ikaw lalabas, papunta sa labas. Papunta sa labas, syempre, lalabas ka, papunta sa loob. So, Na ganun yung movement sa teolohiya. Oh, what I'm saying is that, sa dogma, napakaano na kasi ng word na dogma eh. Parang ano na tayo eh. Nagkaroon na tayo ng bias, ng prejudice. At least sa atin ngayon sa 21st century. Pag narinig natin yung term na dogma. Na parang, ay, hindi pwedeng tanungin, hindi pwedeng kontrahin. Di ba? Kasi reki ka kaagad. I think, ako ang tingin ko diyan nun ano, eh, puwedeng tanungin, eh. pwedeng tanungin eh. Yun nga eh. Maling ano kasi yun eh. Maling, Puwede mong questionin kasi kung ang ewan ko, ang ano ko, iba kasi yung doubt na, "I don't believe you," nun. Kasi I just don't find you believable at all mhm. and I don't trust you. So iba yun, doubt na yun, 'di ba? Ibang doubt yun, eh. Tama, tama. Mm. Meron namang doubt na, bakit? Kasi gusto kong malaman yung totoo. Yan, di ba? Kaya Yung nga si talagang you Ansel, want to, that's because of love of wisdom nga, di ba? oo, yun, yung sinasabi ni Anselm, yung fides quaerens intellectum, 'di ba? Yung Mhm. faith seeks Seeks understanding, faith seeking understanding. understanding. May doctrine, 'no? Ito may konti akong hugot dito kasi I just feel so sad that I just found out there are certain denominations, Christian denominations, who are forbidding their members to read the Bible by themselves. Oo. May Or ano, shall I say, they are forbidden to read the scriptures unsupervised. may Kesyo nga daw kasi index of may, prohibited ah, books. for fear na they might interpret it the wrong way, so they should have an elder always with us to, with them to explain the scriptures to them. Sabi ko, teka, parang ano, parang hindi ba yun nga yung revolution ng Protestantism which also shook the Oo. church to its core kasi Kasi tayo, we have passed by that stage eh. yeah, 'di ba we Yung have clergy grown, lang, yung eh. elite lang yung pwedeng mag-ano eh. Oo, sila lang puwedeng humawak nun, eh, 'di ba, and, it's the word of God, eh, we believe 'no, Christians believe it's the word of God and it's divine revelation. Tapos meron pa rin palang gano'n.
That's And weird. they are posing themselves as, parang ang gatas, fully Bible-centered. Parang full milk, may whole milk, may non-fat, parang may gano'n, 'di ba? With no ano naman po, kuwan lang, creative na description lang, pero hindi po ako nang-iinsulto. Ang akin lang, yun nga, yung faith is seeking understanding, 'no? Faith should also be rational, hindi siya puwedeng feelings lang. Yun yung malaking pinagkaiba ng Catholic understanding of the faith at nung at least ng mainstream Protestant understanding ng faith. Kasi yung sa Protestant understanding, well, hindi lahat kasi iba-iba sila eh. Merong mga Orthodox Lutherans, yung mga High Church Anglicans, pero yung mga evangelicals talaga, ang talagang ano nila nga, ang importante yung personal relationship, di ba? Personal relationship Oo. with Christ. So, they view reason, they view rationality as sort of a sacrilege. Na Yeah, parang you kasi are putting, contaminated, mhm, Yun ang theology nila actually. yun yung theology. Si Karl Barth, isa sa mga gusto kong theologian na Protestants, sabi niya, isang bagay lang daw ang nagpapapigil sa kanya na lumipat maging Katoliko. Yun yung Analogia Entis. At is Analogia Entis. Kasi sa teolohiya Katolika, meron tayong tinatawag na Analogia Entis. You can't reach God by yourself. We affirm that. Katulad ng mga Protestante. Pero, you can, ano ba, acercar sa English. Pwede kang lumapit. Pwede kang maging close just by your reason. Just by creation. You see creation, you see things beautiful, you can realize that there is a creator who made those things. And then reason. Hindi ka makakarating doon sa mismong essence ng Diyos, pero mapapalapit ka. Diba? Sabi ni Kierkegaard, pagkadating mo dyan, kailangan mo magkaroon ng leap of faith, which I think encapsulates it. Anyways, yun yung what I'm saying is that, ba to? Para lang baka magulo kasi ako kanina eh. Yung dogma, yung doctrines, hindi kasi yan hindi yan umusbong ng ngayon tapos bukas buo na siya. It is a product of a continuous genesis in the history of the church hanggang sa dumating yung mabuo yung mga dogmas, 'di ba? Tsaka minsan tayo eh. We are very liberal sa paggamit ng term eh. I mean, hindi po dogma for example yung tutol tayo sa divorce halimbawa, hindi yung dogma. That's a byproduct of our belief, of our doctrine about the sanctity of marriage. Byproduct yun, hindi yan siya dogma. Kadalasan, karamihan ng mga moral doctrines ay hindi dogma in a way. Okay? Linawin ko lang yun. Hindi ko sinasabi na, ibig sabihin, pwede na pala yung hindi gawin. What I'm saying is that hindi yun yung core. Ang core ng Kristyanismo, tama, sa Christological dogmas. Anong core? First, that Jesus is man and Jesus is God. Full. Hindi nag-o-oppose yun. Second, that God is one in three persons. Father, Son, Holy Spirit. Full, pero hindi nag-oppose. And then, sabi ko na yung nature. No? Tapos pasok tayo mga Mariological dogma na produkto rin ng Christological dogmas. Mary is the Mother of God. Simple fact is that Jesus is God. Yun lang kasimple yun. Hindi siya Mother of God dahil sa sarili niyang merits, pero dahil kay Kristo. Perpetual virginity. Hindi yun sinabi na, minsan kasi nakafocus tayo dun sa idea ng physical virginity. Masyado tayong obsessed dun eh. We don't know. Ang importante nun is the virginity of being in the sense of that, kasi may postpartum, prepartum at nung partum. Yung virginity of the heart, of sanctity,
tapos yung sa mismong fact, sa mismong event, 'di ba? So, nagpunta na tayo sa dogma, sa susunod na yung usapan na yan. So, what I'm saying, balik tayo dun sa usapan natin kanina, sa nawala tuloy tayo. Ang galing na ano natin, nakarating tayo sa mga dogmas. Yung sinasabi ko kanina sa idea ng philosopher kings nga, yan, di ba? I think it's a bad idea. And nabanggit mo na nga kanina, Sel, na it was in history. I think mali ring pagkaka-applied, pero may ilang mga nag-try na i-justify yung kanilang mga rules by this idea of philosopher kings, which I don't think that they merit such titles. For example, yung mga absolutist monarchies, yung mga modern politicians na they think that there should be a ruling elite, for example. I don't think that's a good application of Plato's Republic. Pero, at the same time, I don't believe then it's a good idea that a philosopher becomes a politician and marries a political party, marries a certain ideology. Kaya nga 'di ba, isa sa mga gusto ko kapag nagbabasa ako ng biographies ng mga philosophers ay yung makita yung evolution ng kanilang thoughts, 'di ba? Merong early Kant, may mga late Wittgenstein. Yeah. Kasi makikita mo may pagkaiba eh. Ngayon, nagbabasa ako Heidegger halimbawa, meron din. Heidegger, 'di ba? Merong 1923 Heidegger yata, eh. Parang tama ba? Tapos 60s ba? Inabot ba ng 60s? 1960 si Heidegger? Oh, naabot Basta yun alam ng ko may after later the war. Heidegger, eh, parang gano'n. 'Di ba? Pero Kasi hindi hindi kami yun yung kinaganda. Patunay na hindi ka married dun sa idea mo at the moment. Na willing ka to na go mag-change yeah. kasi yun nga, ang ano mo lang talaga is the love of wisdom, the search for it. Totoo yan nun kasi during my student date, I really hated egoism, eh. Like I hated Ayn Rand. Ayn Rand, yung sino 'to, yung practically every analytical philosopher, I hated them all. Bertrand Russell, yung mga ano, tas I was so in love with Buber, with Levinas, then secretly I am adoring Camus and Sartre. Oo. Mga total opposites, mga polar ano sila. Pero ngayon na-appreciate ko yung egoism. Tapos kasi may ethical egoism pala, may psychological egoism. Ang galing lang. Ang take away ko diyan nun kasi I think it is because philosophy belongs to the human race. That's why you cannot be married to it. At some point, you will have to you will be able to approach it. Not everyone will be given the chance. So we can consider ourselves lucky to be able to approach it. At some point, we will be asked to leave that place in order for others to enter. Yun yung sa tingin kong part ng mga later na mga thinkers, no? Later Wittgenstein or second Wittgenstein or whatsoever. At some point, you cannot hold on to it kasi it does not belong to you and you cannot own it. It belongs to the human race. No? And dahil dyan, parang alam ko may second tayong topic na connected dyan. Nakalimutan ko lang. Pero I think it's about relativity ba to? Moral relativity ba to? Lahat ng mga Yung bang diniscuss mo kanina about ano ba to? tragedies in the Philippines. Yun ba yun? I think more on hindi Dualism, lang no? siya moral relativity, more on living a dual life. Practically. Yeah. Kasi it's related with philosopher kings pala.
Yung sa Philosopher Kings kasi it has to be absolute. Reason governs the appetite and the courage, no, or the strength whatsoever. Absolute yan. Kaya may mga naging pasista eh. At may mga pasista pa rin pero hindi ko alam kung saan bahagi ng mundo. Pero surely meron. Kaya ganun. Ang sinasabi lang naman, tingin ko it does not only apply to politics. It also applies to any social convention siguro. Any na collective in nature na ano ba tawag diyan? Any human institution. Yan, yun pala. Any human institution. Just like religion. Kapag ang philosopher king, for example, in the person of a priest, when the guy becomes more of a celebrity, yes, hindi naman nare-reduce yung priesthood niya. No. Well, quite the opposite. Reality speaking, dahil sa mga tao, mas na-amplify pa nga eh. Pero sa tingin ko may nako-compromise doon. No, kapag ang bottom line lang, gusto ko lang tumbukin. Nagma-manifest kasi kung ano yung agenda mo talaga. Whether if it's really the gospel or not. Pre, paano yung kasi may posible na nakikinig. Then, he can ask the question. He or she can ask the question. Paano yung mga celebrity priests? Like, for example, yung talagang original na celebrity priest, si Fulton Sheen. O kaya, ngayon, si Bishop Barron, halimbawa. So, what do you think about them? I happen to read excerpts of Fulton Sheen's works. I have watched several commentaries of Robert Barron on YouTube. I am following him sa Word on Fire. But I have never ito lang sabi ko, simple sagot lang. I have never observed any hint of them trying to make themselves celebrities. Kumbaga, dahil nga siya well, it's a public thing eh. Priesthood is a public thing kasi you have to be the people's you're the people's priest di ba kumbaga? So, you're a priest of God and you're the people's priest. So, ikaw yung negotiator. Yun ang the best na dyan eh. The best na description for me na medyo may theological foundation kasi yung host nga 'di ba is hostage yan eh, victim yan eh. Kaya nga host siya yan eh. Victim, 'di ba? Hostage. Hostage of love, victim of souls, 'di ba? Yung mga old literature tungkol kay Christ. Na Ikaw fun yung fact, hostia ay bad word sa Espanyol. ganun ba? Hindi ko rin alam kung bakit naging kaya tinatawag namin forma. Okay. Pero yun, tulad nun, 'di ba? Nawala ako. Yung dahil victim. dahil sa victim nga negosyador ka. Pero what if hindi ka na negosyador? You no longer negotiate. Ikaw na yung mismong produkto. Ikaw na yung celebrity ka. I have no problems with the reverences being bida sa kanilang social media pages and yung quotes nila is ginagawa ng picture kasama ng mukha nila then it's as if yung quote nila is kasing importante na ng mga quotes ng mga writers din, mga thinkers and mga saints or whatsoever. Wala problema dun. Problema ko lang, yung agenda, paano, gusto ko lang questionin, yung agenda ba natin? Baka ating agenda na, hindi na agenda ni Jesus halimbawa. Kasi, ang daming mga magagaling mag-interpret ng scriptures, mag-water down or mag-cascade ng doctrine, mag-manifest ng piety.
Pero pagdating sa social issues, napaka ano ba tawag, duwag? Napakaduwag tapos Playing safe. napaka-ambiguous, napaka-play safe ng statements, 'no, na parang, siguro ano kasi, 'di ba, may mga ganyan, eh, na huwag tayong Respect. respect, na huwag tayong manghusga kasi ano. Eh, ang sinasabi ko lang diyan, I subscribe with that wisdom, with that human wisdom, well, given that we are humans, and knowing the Bible or reading the Bible itself, it teaches us between the lines, no, na we can't always be right and we can't always be wrong. But the wisdom there is, in certain discussions, in certain things, in certain matters, we can't both be right and we can't be both wrong. Or we, ano tawag dyan, some point, pag magkaiba tayo ng pananaw o ng perception, one of us will be wrong. One of us will be right. We can't be both right. Di ba? Problema dun sa mga celebrities natin, lagi sila nasa gitna. Na parang ano, ano ba, I just like to diagnose or, ayun, tanong nga, query lang eh. Dahil ba, ano, takot ba tayo maka-offend ng mga followers? Makabawas tayo ng followers, ganun. Yun siguro yung dapat makuha ng religion sa filosofiya. Yung idea na huwag matakot sa debate. In the sense na kasi meron din namang mga religious people na gusto lang talaga makipag-away kaya makipag-debate. Oo, Pero in hindi the sense talaga na healthy yun eh. Oo, you totoo. debate because you want to reach the synthesis, di ba? True, You the want truth, to totoo. really Mm. To arrive dun unveil sa unveil ano. the Oh, truth, di yeah, ba? yeah. Yes. One of the wonderful words na totoo na talaga. Aletheia talaga. To unveil. No? Kasi nga the truth, no? The truth, wisdom, they do not belong to a certain individual or organization or an institution. No matter how old, no? Kaya ang dami nagalit kay Richard Rohr kasi may sinulat siyang libro, sabi niya, even the church has to end. Pinapanood niya akong video eh. Naggawa siya ng parang alam mo yung parang diagram ng yung political diagram ng left, right, liberal, ganyan. Pero ginawa niya Christian denominations. Tapos, nung bahaging dumating na siya sa maglagay tayo ng mga pangalan ng mga theologians. Si C.S. Lewis, nasa gitna. Sabi niya, kaya gusto siya ng lahat ng tao. O Nandun yung siya sa good, mismong may, gitna. may pure evil, may pure good. Yun ba yan? Yung alam mo yun, yung ganun, di ba? Oo, yung may ganun na good tapos nasa Sa gitna. political nun ay left, right, economically liberal, May tapos ganun rin. economically Parang nakita ko conservative, yan. parang gano'n. Tapos si Richard Rohr nilagay niya dun sa 'di ba, Catholic. Tapos Chaotic. nandun na sa pinaka-left dito. Tapos sabi nung nung host nung sa video, sabi niya, "Actually may bordering to heretical na." Oo, totoo yan. Napaka-controversial na ni Richard Rohr. Pero thankful ako na encounter ko yung taong yun sa mga libro niya. Ayan. Sa kanya ko natutunan yung stages ng faith na kahit tayo, we can apply na reading the scriptures, we can see how faith grows and how we as individuals grow in faith. Nagsimula daw yan sa yung nakalimutan ko na yung terms na ginamit niya, pero yung mga images like Abraham. First, you receive the call Then, medyo established ka na, medyo hardcore ka na. Covenant faith, di ba? Yung kay Moses, parang takot ka. Kami lang to. Tapos, syempre, lumalalim ka, nakakalimot ka na. So, may prophetic faith ka na ngayon. Papaalala ka. Basta, ang papunta yan sa messianic faith. Tapos, sa dulo, doon sinabi niya, even the church has to end. Putik na yan. Nice. Personally, na-skandalo kasi talaga ako nung narinig. Pero may sense yun, pre, kasi
may tendency tayo na we equate the church with the kingdom of God. May tendency rin naman na extreme na inihiwalay yun na parang okay lang walang simbahan, importante yung yung Yeah. personal kong relationship. Pero ang dapat na raw yung nasa gitna, na the church is a prefiguration of the kingdom of God. So And it will come to pass. it will really end, yeah. Mhm. But the time it ends, it's because it has fulfilled its mission. It will no longer be needed. Kasi nga, even the Revelation, di ba? The Revelation has said it na when the time comes, there's no need for a temple because God is already in their midst. Di ba? So, although kwento siya, and allegory din siya nung mga nangyayari nung time ni John dun sa mga nangyayari sa buhay niya or sa community niya. Pero practically, no, it also provides an eschatological foundation na every ito most basic philosophy and theology mula sa isang skilled carpenter Uy. na nakuha ko. Na ngayon, pinanghawakan ko na rin, filosofiya ko na rin. Isang araw, problemado ako, nobis ako eh. Problemado ako sa isang bagay. Ano ba yun? May construction. Hindi. Pinarenovate yung chapel. Kataon, ako ang administrator nun eh. Kumbaga, nasa admin work ako. Nasa pastoral yata yung kabatch ko. So, what happened was, I was so worried about the painting, tapos yung construction ng chapel. And then, I'm expressing na, we have to finish this before the fiesta. Ganito, ganyan. Ang sabi lang sa akin ni Kuya Hermie, o ni Kuya Dodong, Dodo. Kuya Dodo. Hermie yun eh. Basta hindi Diyos yung naglagay, matatanggal yan. Diba? Napakasimpleng adage. Na yun lang pinangawakan niya din. So, lahat ng bagay, kasi all around talaga siya. Mason, karpentero, pintor, tobero, electrician, lahat ng mga work sa novitiate nagagawa niya and ang ayos ng buhay dahil nandun siya. So kapag sinasabi, kuya, ang hirap nito, ganito, ganyan, sinasabi niya, basta hindi Diyos ang naglagay, kaya yan. Kayang tanggalin yan, kayang ayusin yan. Kasi nga naman, hindi mo na maalas yung bundok, hindi mo maalas yung bulkan. Diba? Tama. So, Galing na diba? wisdom ng mga pangkaraniwang tao. Yun din yung I gusto mean, kong point dito na itumbok na during his ministry, yung iniwang pattern ng ministry ni Jesus Christ. I mean, I'm not speaking here in a theological point of view, but just as an inquiry, as a critique. If you can critique yung gospel, the image na pinortray si Jesus Christ. He's a man among men, among people. Karpintero. Tapos yung considering Nazareth, sa melting pot yan eh. Diba? Yung Galilee. Melting pot yung yung term na son of man, ang meaning pala nun talaga si Manolo, si Manong, parang ganon. Parang si Juan de la Cruz, parang ganon. Hindi ganun ba? siya, parang everyday man, parang ganon. Diba? Ewan ko, naisip ko lang ngayon. Naisip ko, siguro kung si Jesus ay ngayon nabubuhay, magpa-podcast yun. Segue para sa ating Oo nga pala, Hindi pala tayo hindi tayo nag-commercial. commercial. Okay, kape muna kayo, magko-commercial kami. Commercial muna tayo. So, hello. Pumipiyok pa ako. hello. Nabibinata. And welcome muli dito sa usapan natin dito. I hope you're still enjoying, and dahil dumating tayo dito sa puntong ito, allow us to make way for the following announcements. Una, kami ni Lennon ay nag-enjoy sa aming, well, in a way,
naging konektado muli kami sa isa't isa dahil Mhm. sa podcast na ito at hangarin din namin na sana nakakonekta kami ulit sa inyo, sa mga kaibigan namin. And paano? Luckily and thankfully, may Zencaster. Zencaster is a very, very easy tool which can really help us to express ourselves freely, as in free na malaya ka, and free dahil free siya. Kaya if meron kaming plano to create a podcast, it's so easy, super easy to record a podcast with Zencaster. Just have to log in your browser and start recording a high quality podcast right away. Also, you will sound your best. Have you ever worried what you sound like? Ako, personally, maraming beses ako nag-record ng pagkanta ko and yeah. Ako minsan pag nakikinig ako dito, nakikringe pa rin ako eh. Ako, natatawa pa rin ako sa boses ko pero di ba yung point ng podcast na to? Podcast naman yung kwento man, yung mismo ano naman. And it's all in one. If you have thought about podcasting before and realize that you need a lot of different tools and services, hindi nyo na yan poproblemahin. Wala kayong mga pipindut-pindutin na kung ano-ano. Basta meron kang laptop or desktop, meron kang camera, meron kang microphone or headphone na may built-in na mic, kayang-kaya. With Zencaster's all-in-one podcasting platform, you can create your podcast all in one place and distribute it to Spotify, Apple, and other major destinations. Imagine, ewan ko kung sino nakikinig sa amin sa ibang mga sa platforms. Pero available ang tamang usapan sa Spotify, sa Apple, at sa Google Podcast, for example. So, yeah. And kung talaga interesado kayo, go to zencaster.com/pricing and use our code, tamang usapan. And you will get 30% of your first month of any Zencaster paid plan. We want you to have the same experiences we do for all our podcasting and content needs. And it's time. Naghahanap ka ng tempo o sign. This is the Ito na yun. time to share your story. Yawn. So use our special link and alam nyo naman din, Nandiyan yan sa description. nasa description. Yawn. At nagbabalik kami. Sel, gusto Ayun. kong bumalik dun sa dinidiscuss mo kanina about dun sa tendency ba ng mga ilang celebrity religious or priests na may celebrity status na to be rather playing safe para hindi maka-offend. And naalala ko nga, napag-usapan natin kanina si Bishop Barron. Kanina nakikinig ako ng podcast niya. They're actually discussing about why modern atheism, not the classical one, not hindi yung katulad ng atheism nila Sartre, pero yung mga modern atheism katulad ni Richard Dawkins, mga ganyan. Why is it foolish? So they are debunking that. Which is, I think, yung contrast lang pre. 'Di ba? Merong mga priest, celebrities na parang iiwasan nila yung gano'n kasi medyo controversial na yun eh. Pero kay Bishop Barron parang hindi, we have to discuss this because this is something na gustong marinig ng mga tao. So yun lang, na ko lang yun, na yun lang yung observation ko. Masasabi ko dyan, yun ang pinaka-difference eh. These celebrities, they don't want to be disturbed and they do not want to disturb. Which is practically, ano ba yan? Hindi naman against. Practically against, no? Pero it's a very strong word eh. And yung mga celebrities, mahilig sila sa ganyan. This is very strong word. So, we do not use that kasi we hate to offend people. Pero ito naman, talaga very strong naman against. Ang point lang is, contrary siguro. Depende po kasi kung medyo yung TikTok culture ay leaning sa isang topic, sa isang side, doon din sa isang side na pupunta yung mga tao, yung mga celebrities. Diba? Yeah. May gera. Tapos, sa isang side ng TikTok culture, doon na kasi we see it as black and white. Totoo yan. Kaya ako, I am appreciating Chomsky. Si Chomsky, meron siyang in-offer na masterclass eh. Nagano siya ngayon?
advertise yung masterclass kay Noam Chomsky. Hindi ko siya in-advertise pero kung Kung kilala gusto niyo yun, kung kilala niyo, baka gusto ng mag-advertise sa atin ni Noam Chomsky. oo, Tumatanggap kami ha. oo. Ano yun, one of our thinkers ng contemporary time natin. Pero matanda na si Noam Chomsky. Pero yun sinasabi niya, control and domination daw yung end state ng every power systems. No? And that includes the manipulation ng social media. So, yung matagal naming paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, review the prisms, be critical with the agenda being presented to you, don't read sa one source lang. Pag magbasa ka sa isang source na to, hanapin mo agad yung kalaban niya na company o maghanap ka ng neutral. Pero wala kasing neutral talaga dyan eh. You have to really look at this, and applicable siya sa lahat, even sa religion, sa politics, sa mga social issues natin, environment, may mga ganun talaga. No? We have to be critical. So, kung meron man tayong makukuha dito sa kwentuhan natin, dahil nakisang oras na rin tayo, let us be our own philosopher, kings and queens. Let us govern. No? Reason is a gift. Hindi siya contaminated. Yun ang theology ng ibang mga Protestants eh. Na mula nung kinain daw kasi ni Adan at Eva yung Simulang prutas. fall. Oo. Yung reason is contaminated na. Although, mind you, may mga hardcore na beliefs na iba daw yung prutas. Yung prutas is image lang yun ng isang act na sinubo daw ni Eve yung prutas na may ganong beliefs, and talagang mind Pero blown. I think yan, may nagsabi rin na parang ganyan daw yung interpretation ni St. John of the Cross. Kasi dun sa Canticle, ano nga ba yun? Nakalimutan ko yung Canticle. Pero may mayroon dun kasi ang Espanyol Living sabi Flame of niya Love? Ay, hindi. Hindi, tama. May hindi. canticle si John of the Cross Marami kasi siyang Canticle. Yung isa, yung inaral, nagsulat ako nun eh. Meron doon kasing verse, Kalimutan sabi mo, sa no? Espanyol, sa Ang galing original. mo talaga. Spiritual Di, canticle. spiritual Canticle. Sabi doon sa verse, sa Espanyol sabi, debajo del árbol donde tu madre fue violada, under the tree where your mother was violated. So parang ang sabi nila, ang interpretation niyan kasi yun yung first scene, under the tree of knowledge. Ganyan, di ba? Segue lang. Yeah, and pag-usapan din natin yan sa ibang usapan. Why everything has to be sexual na ngayon? Grabe. Ang lala. Nabasa mo na ba yung pre? Yung History of Sexuality ni Foucault? Hindi pa. Sige, paano lang to, patikim pero pwede natin pag-usapan. Magandang naging pag-usapan. Ang sinasabi doon ni Foucault ay yung sexuality simula pa medieval ages, simula pa noong classical ages. Parang it's a form of something to hold on power. So, pagka may alam ka sa sexual fact about sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, parang may hawak ka sa kanila. May power ka over them. Then, it's a taboo socially. Tapos ngayon, I think, ito hindi na to kay Foucault, akin na to. Ngayon, parang nagkakaroon ng inverse. Parang nagiging na, lahat ay sexualized. And mas may power na yun. Oo. Di ba? Parang, Totoo. sabi nga, saan ba namin yun, subject yun? Nakalimutan ko sa theology rin yan. As human beings, everything that concerns us is sexed in a way na may na-influensyahan yun ng ating ng ating being human persons, being a sexual being. Diba? Ang daming being. Pero hindi dapat lahat ay sexualized. So, iba yung sexed with ED sa sexualized. Which is dignified. Mm-hmm. Kumbaga humanized yung sexed. Yung sexualized, best
and most practical example, regardless of gender or anong orientation, posting or videoing, may word ng videoing, Videoing. taking pictures of yourself or taking photos or videos of oneself partially naked. Mga thirst traps, 'di ba? Sa social media. Thirst trap ba tawag do'n? Mm. Practically, mag-post ka ng ano, ng witty comment or witty remark or tawag mo diyan, philosophical adage or Bible verse. You'll get a like or two, 5 kung meron kang 5 tita na ano, may mga border ng rosas yung profile picture o kaya yung, may frame na ano, "Save lives, stay at home." Yung lagi nagpo-post ng mga ano, morning Yeah, quotes. "Love the Philippines." Oh, ta's yung mga gano'ng quotes. Anyway, pero mag-post ka ng beach body, you in your tawag diyan, sexy outfit, whether you're a man or a woman, ay mas marami kang likes, eh, 'di ba? Everything has to be sexualized na ngayon. Eh, yun yung ano, yun yung yan mga trends 'no, ngayon. Ba't ako napunta diyan? Ayun nga, ang takeaway natin diyan, let us be Bakit nga ba? philosopher kings and queens of our own selves. We cannot change the society, we cannot change the world unless it's our call, no? Pero if there's something we can really change, it's ourselves, our perception of things, our by change I do not mean we succumb to the pressure of subscribing to what the world thinks, but rather to enrich our perception, enrich na parang kung kailangan natin tumaliwas, no? And sana hindi naman to interpret na subversive. Pero kung Matagal mag-iisip na natin, tayo na-tag. kung may subversibo ang pananaw nila sa'yo, pero yung, yung pinaka-sincero, pinaka-makatotohanan na intention natin to know the truth and to live in that truth, di ba? Yung it's ako personal challenge sa akin yun. Yun ang aking ano dun. Kaya nga suggestment ko since marami naman tayong time to doom scroll, you follow also yung ako ang isa sa pambalance ko sa doom scrolling is you follow not only the pages you share same beliefs. You also follow yung mga akala mo toxic, pero basahin mo kung toxic talaga o critical thinker. Kasi sabi ko sa'yo, hindi naman lahat kaparehas natin mag-isip. And some point, magiging mali tayo, tama sila. Some point, tama tayo, mali sila. Yun na rin yung suggestment ko. Nun. Siguro just to resume. Anong tawag nun? Resumen kasi parang, ano, i-synthesize, yun yung term. Just to synthesize, itong ating mga pinag-usapan ngayong, ito, para sa episode na to, we've gone through the idea of the philosopher kings, queens, and the idea of priest celebrities, and marami pa. Ang dami nating pinag-usapan ngayon eh. Pero ang punot dulo lang nito is that we should not be married to a single idea, a single ideology. Kasi nga, yun nga eh, pagka na-married ka sa isang idea, naging ideology siya. And then you become blind to anything else. Di ba? Or, inversely naman, yun yung pag-usapan natin sa priests, celebrities, when you began to feel, I don't think na consciously na itong mga tao ay parang yung ang fino-focus nila yung sarili lang nila. Pero I think that's a byproduct of the concern na hindi maka-offend. We are living in sabi ng isang author, Espanyol, ang generation daw na to ay
Generación de cristal. We are a generation of crystals. Madaling mabasag, madaling ma-offend sa lahat ng bagay. So what I'm saying is that debate is healthy. As long as it's a debate na there's respect. Pero it's healthy. We do not have to fear for it. We do not have to cower and say na hindi, out of respect, out of love. We just understand each other. Yeah, we should understand each other. But don't be afraid to say your truth, to say your beliefs, to say what you think. And the other person will also say what he thinks, what she or he thinks and feels and believes in. And at the end of the day, hindi nyo kailangan magkasundo na kaagad na, okay, ako yung tama, ikaw yung mali, o ikaw yung tama, ako yung mali. Pero at least you have shared to each other. Di ba? That's dialogue. That's the real idea of dialogue eh. So do not fear debate. Okay? And at the end of the day, tama si Russell eh. Hindi pwedeng pareho tayong tama. Hindi pwedeng ang truth ay magko-contradict sa sarili niya. Na pag sinabi ko na ang bilog ay square at sinabi mo ang square ay hindi bilog, ay tama yun pareho. Hindi yun pwede. So we have to also accept that fact na merong truth, di ba? Na iniiwasan natin dahil lang sa pwede tayong maka-inconvenience ng iba. Sometimes we have to break the glasses. Not intentionally, not because we want to hurt people, but just because of that unadulterated love for wisdom, that search for the truth na walang ulterior motives, no? So, hindi ako makapagbibigay ng practical suggestion, pero meron akong may suggest na application na nakalimutan ko ngayon yung pangalan. So sa susunod na episode, sasabihin ko sa inyo yung pangalan ng application. Kasi sinasabi ni Russell na, yun nga, di ba? You have to cross-check between publications, between sides. Meron kasi may isang application na ganyan na it will show you yung mga, para siyang normal na news applications. Pero, it will show you, kasi kinukuha niya yung feed galing sa iba't ibang news outlets eh. Pero it will show you, ito ba ay more on leftist, more on progressive ideas yung publication na to? O ito ba ay more on conservative, more on rightist? Tapos Maganda papakita niya yan, sa'yo, maganda sino yan. yung may-ari Maganda yan, nung maganda yan. publication. Yeah. So, kuwari, ito bang may-ari ng dyaryo na to ay may-ari rin ng isang oil company? Kaya ang headline Very ay less ang di environmental ba? talks. O baka naman kabaliktaran, parang gano'n. And then ipapakita niya rin sa'yo na parang ito bang news na to, sinong mas nag-cover? Yung left o yung right? Parang may gano'n. Maganda yan, So, maganda. anong title Filipino nun? setup Morning Brew ba or yun? international? International, oo. Let me search for it. Siguro sa next Yes. episode, sabihin ko Kasi yung alam niyo pangalan. mga kaibigan, kaya nga 'to tamang usapang may tama. Bukod sa advocacy namin ni Lennon na kami as individuals, kahit papaano mapunta dun sa tama. Yun din, dahil nga ito ay public, gusto rin namin na inline tayo dun sa kung anong tama, kung anong totoo, kung anong makatarungan, kung anong wasto, 'no? And hindi kami laging nandun, ha. Pero pinipilit namin, sinisikap namin, 'no? Kaya tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo to promote and uphold yung truth, justice. Yun. And alam niyo naman kung saan kami mare-reach, di ba? At kung nandito pa rin kayo, nagpapasalamat kami kasi lagi niyo kami sinasamahan sa aming kwentuhan na hindi namin alam paano namin kayo mas mai-involve. So please, huwag mahiyang mag-comment, huwag matakot mag-comment, mag-share, mag-criticize o kumontra. Welcome 'yan, no? Lalo na sa mga kaibigan namin mga avid listeners natin. So, yun, magsama-sama muli tayo next week. Maraming salamat po at muli, teka, siguro
paglabas nito, nasa Pilipinas na ako para sa bakasyon ko. So, i-announce na lang namin kung mayroon kaming pakulo ni Russell. So, Oo, abangan po ninyo yan. at And batiin then, niyo na lang siya in person. oo, di ba? Maraming salamat po. Follow us on our socials. Send us messages, sabi nga ni Russell. And please rate us, ha? If gusto nyo lang naman. Tapos pakibell na rin yan. Anyways, ako po si Lennon. At ako si Russell, At ito ang inyong tamang usapan. usapang may tama.